Hindi ko alam. Panay ganyan ang sagot kanina sa Senado ng umano'y utak ng pork barrel scam. Pero ang buwelta ng ilang tinaguriang whistleblower, nagsisinungaling si Janet Lim Napoles. Samantala si Senadora Miriam de Veso Santiago, hinimok si Napoles na ibunyag kung sino ang totoo raw na utak ng pork barrel scam. Duda ang senadora na kumikilos na mag-isa si Napoles. Mula sa Senado, nakatutok live si Jam Sasate. Jam! Mike, simula pa lang ng pagdinig, hinihimok na ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman TG Ginggona si Janet Lim Napoles na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pork barrel scam para daw sa bayan. Pero giit ni Napoles, wala siyang alam at hindi raw niya alam kung bakit siya ang itinuturo ng mga dati niyang tauhan. Naka-bulletproof vest at pinaliligiran ng security personnel si Janet Lim Napoles nang humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Dahil wala raw abogado, mga taga-Public Attorney's Office o PAO ang nagsilbing abogado niya. Sunod-sunod ang tanong ni Blue Ribbon Committee Chairman TG Ginggona ukol sa alegasyon ng mga whistleblower na siya ang utak ng pork barrel scam. Pero giit ni Napoles, hindi totoong inutusan niya sina Ben Hurluy na magtayo ng mga pekeng non-government organization na lalagakan ng pork barrel na paghahati-hatian nila ng mga mamabatas. Ikaw nakikipag-usap daw sa mga lawmakers. Minsan naman, yung mga lawmakers mismo ang tumatawag sa iyo, lumalapit sa iyo, at nakikipag-usap tungkol sa proyekto. Totoo ba ito? Hindi po. Hindi totoo? Benher, nasa affidavit mo? Do you Nakakaawa confirm nga this? ho yung mga senador na drag yung pangalan nila at mga congressman. Hindi ho totoo. Tuwing nagbabayad kayo ng PDAF, ng kickback, inuutusan mo daw sila gumawa ng vouchers at maghanda ng pera. Kung may mga ganong kickback gaya ng sinasabi nyo, do you think ang isang mababatas o isang chief of staff pipirma ng mga voucher? Kaya po parang kasinungalingan ho yan. Wala namang mga voucher na ano at wala hong ganyang bigayan ng pera. Pero nagsisinungaling daw si Napoles ayon sa mga whistleblower na dati niyang tauhan. Nagsisinungaling siya kasi bago po ako pumasok, 2002, meron na siyang mga kliyente at nag-form nauna na po nag-form ang 3 NGO na nag-transact na. Totoo po na may mga voucher na ginagamit ang JLN Corporation. Katunayan nga po kaming dalawa ni Arlene Baltasar ang magkatulong na ini-spread namin lahat ng mga project at saka mga voucher. Itong mga beneficiaries po na to ay wala po silang natanggap ni isang item po. Dahil yung pera po na na-withdraw ng NGO ay niremit po namin lahat kay Mrs. Napoles. Kahit naka-sick leave, dumalo si Senador Miriam Santiago para matanong si Napoles. Hinimok niya si Napoles na ituro na kung sino ang mastermind ng pork barrel scam dahil naniniwala si Santiago na hindi si Napoles ang pinaka-guilty dito. Mukhang wala ro itong kakayanan na magpasimuno ng ganong klaseng operasyon na kailangan ng napakalawak ng mga koneksyon sa gobyerno. Sino ang most guilty dito? Sa mga nasangkot? Hindi ko po alam. O hindi mo alam? Ako alam ko eh. Dahil napakalawak ng sakop niya. Parang empire niya eh. Hindi naman pwede na ikaw, nanggaling ka lang sa Basilan. Hindi naman sa minamaliit ko ang mga taga-Basilan. But what I'm saying is, wala kang sophistication. You're not exposed to the sophisticated lifestyle of Metro Manila. High school graduate ka, hindi ba? Opo. Nagpunta ka ba ng college? Hindi po. Hindi kaya, sa tingin ko, ng isang kamukha mo. Kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya ipapatay. Nang tanungin si Napoles kung sino-sino ang mga kakilala niyang senador. I invoke my right. Alright? Sinong kausap mo tungkol sa kasong plunder na ito? Sinong kausap mo? Maliban natural sa pamilya mo, asawa mo, anak mo, natural lang yon. Pero maliban dyan sa kanila, sino pa ang nakausap mo tungkol dito sa kaso plunder? I invoke my right po. Ganito rin ang sagot ni Napoles sa marami pang tanong ng mga senador tungkol sa pork barrel scam. Hindi ko alam. Hindi po totoo. Hindi ko po alam sa kanila.
Sa isang punto, naglabas ng pagkainis si Santiago kay Senador Serge Osmeña. Sinabi kasi dati ni Osmeña na nagiging circus ang Senado kapag umiinit ang ulo ni Santiago. Ang balik ni Miram kay Osmeña, mali naman daw ang sinabi nitong pwedeng bigyan ng komite ng immunity si Napoles. Nang wala ko dito, sari-saring insultong inabot ko. Dahil ang tao na kasapi ng Senado, hindi man lang college graduate, hindi abogado, kailanman hindi nag-practice kung ano nung pinagsasabi na may kapangyarihan itong Senate Committee na magbigay ng immunity. Mali! 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 Tapos akong insultuhin niya. Sistemang pinag-usapan natin, manginsulto personal kagad para masaktan ako. Mike, wala pang komento sa ngayon sa Senador Serge Osmeña tungkol dun sa mga banat laban sa kanya ni Senador Miriam Defensor Santiago. Pero sa isa namang pahayag, sinabi ni Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile na bagamat sinusuportahan niya ang anumang investigasyon sa PDAP scam, tila naging parody of justice yung pagdinig kanina dahil sa mga walang katotohanan daw at walang basihan na alegasyon ng ilan niyang mga kasamahan sa Senado. Nanindigan si Enrile na inosente siya at ang kanyang mga miyembro ng kanyang staff. Pag-aaralan pa daw o pag-uusapan pa ng Senate Blue Ribbon Committee kung ipapatawag pa nila si Napoles sa susunod nilang pagdinig. Mike. So sinasabi mo dyan, hindi pa sigurado kung una, kailan ulit magsasagawa ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee at pangalawa, kung babalik pa o hindi na si Janet Lim Napoles sa Senado. Jam? Tama ka dyan, Mike. Sigurado daw na magkakaroon ng susunod na pagdinig pero hindi pa sigurado kung ipapatawag nila sa Janet Lim Napoles. Meron pa rin kasing mga iba pang request yung mga senador na iba pang investigahan. Gusto nila ipatawag din yung asawa ni Janet Napoles. Gusto nila i-expand yung pagdinig doon sa Malampaya scam. So magkakaroon pa rin ng susunod na pagdinig. Hindi lang ang alam kung kailan at kung pupunta muli si Janet Napoles. Mike. Maraming salamat, Jam, si Sante.